Yan, so magandang araw sa inyo. Ngayon, magpapalit ako ng head unit. Itong aking 2004 Toyota Solara. So makikita nyo guys, aftermarket na ito. Yan, so pinalitan ko na ito dati. Kaso kahit anong gawin kong tono, ay hindi ko mapatugtog ng talagang maganda na malinis. Kung makikita nyo, yan guys, so. Yan, so naka-focal lahat yan, focal. Harap at likod. So alam ko na yan kung paano yung tumunog kasi nakakabit na to dati sa isang sasakyan ko. So alam ko na yung kung paano yan tumunog. Pero nung kinabit ko siya dito sa Solara, hindi ko siya mapatugtog ng talagang gusto ko. Hindi ko siya matono ng talagang gustong tono na gusto ko kasi siguro dahil yung nakakabit dito ay power acoustic lang. So hindi ko alam siguro dahil hindi maganda yung quality ng sounds na lumalabas dito kasi meron akong amplifier dyan sa baba, naka Rockford Fosgate na 4 channel. Dati nakabit na rin yan. So alam ko talaga yan guys kung paano tumunog. Pero for some reason hindi ko siya mapatugtog dito. Yung iba talaga yung tunog ng speakers na ay yung tunog ng sounds na lumalabas dun sa speakers. So kahit anong tono ko dito, siguro mga isang taon na to mahigit. So kahit anong tono ko sa kanya, hindi ko talaga siya matono na talagang gusto ko yung equalizer niya. Tapos ngayon naghanap ako sa marketplace, nakachamba na naman ako ng radyo JVC. Pero Kenwood din yun eh. Alam naman natin yung JVC Kenwood ang may-ari. Tapos pareho sila nung Kenwood, nakaiba lang sila dun sa logo. So nakabili ako sa marketplace. Tama-tama yung nagbenta, Pilipina, yung asawa niya ibang lahi. So nakapagtawanan ako. At saka ang ganda pa kasi sabi nung asawa guys, ano daw yun, mga display sa mga electronic store. So hindi talaga siya nakabit sa mga sasakyan. So tapos nung tingin ako talagang ang ganda pa niya. Wala siyang mga scratch, parang bago talaga. Yan, so kakabit natin yan. Papakita ko sa inyo paano natin ikakabit. Yeah, so ito na yung tinanggal natin na radyo. So ito yung likod niya. Ayan, so ngayon gagawin natin, kukunik ko lang itong mga to dun sa OEM. Tapos tatanggalin natin to. Pakita ko muna sa inyo ito yung nabili ko. Ito nyo guys, so, parang bago yan. Mas maliit na siya. Saka mas maganda yung mga features nito kasi parehong-pareho sa Kenwood. Nabili ko pala to $115 lang, pero sa brand new nito nasa 200 something to.
Pero makita nyo parang brand new. Ayan, so kita nyo. Tapos kompleto na siya, meron siya mga kasamang mga harness. Tsaka itong sa mic. Ayan, so nakabit ko na. Ayan, makita nyo dito. Ano na lang siya, shallow na siya. Ayan, nakabit ko na yung mga screws. Ayan siya, tapos ngayon kakabit ko na yung mga yung harness niya. Yan, so ito na yung wiring natin. Makikita nyo, ito lang ang kinabit ko dahil ito lang yung kailangan ko. Ito kasi yung nasa taas dito, itong mga to, lahat to sa speakers lang. Hindi ko naman gagamitin to kasi gagamitin natin yung RCA. Tapos dito, gagamitin natin tong reverse para dun sa ating backup camera. So guys, ito nakabit ko na. Ang huli ko na lang ikakabit itong mic para dito sa ating Bluetooth. Medyo masikip kasi medyo maikli yung ating mic. Yan, so yun na yung huli natin kinabit. So na-testing ko na rin siya kanina. Gumagana na lahat. Kasi dapat bago mo ibalik lahat, kailangan na-testing mo. Tumutunog naman lahat, yung reverse camera. So ayun, ikakabit ko na. Yan, so ayan, gumagana na. Hindi ko alam mga functions nito. First time ko lang ito na kita eh. Okay. So, ito na yung reverse natin. Yan, gumagana siya. Tanggalin lang natin yung extra lines. Yan, so ayan, gumagana yung ating radyo. Yan, good news. Yan, may tuner, Bluetooth. Yan, pwede ito sa ano, yung anong tawag ito, yung mirroring. Mamaya papakita ko sa inyo kung papaano. Ito pinakagusto ko talagang functions nito. Ito lang yung hinahanap ko talaga. Dahil mayroon tong syempre yung crossover niya. Equalizer, yan ang gusto ko. Para makuha talaga yung gusto kong tsaka ito yung DTA na yan, time alignment. Tapos ayan, meron din siya yan, sound effect, loudness, boost. Ayan, so yun ang ating video ngayon guys. So mamaya itutuno ko na to, tapos paparinig ko sa inyo. Yun, so katatapos ko lang itono. Napakabilis lang guys, ginaya ko lang yung settings ko doon sa isang sakyan ko kasi pareho sila nung settings kasi Kenwood din siya. So yung features parehong pareho, although JBC ito, pero napakadaling ito, no? Lumabas na agad yung tamang tunog niya, yung talagang tunay na tunog ng mga vokal. Talagang iba talaga kaysa doon sa lumang head unit na power acoustic. Tawag doon, Pagoy na yung pangalan. Tsaka talagang pag pinalitan yung head unit, talaga nag-iiba talaga yung quality ng tunog kahit maganda pa yung speakers or amplifier. So talagang kailangan talaga yung head unit magaganda. Although yung itong head unit na to parang entry level, lalo pa kaya yung mga mamahalin talaga, lalo na yung bago, yung Sony na malaki. Tapos yung mga Alpine na halos mahigit $1,000 yung presyo. Ano pa kayang klaseng tunog ang kayang i-produce nung, kasi meron na ring DSP na
built-in yung mga ganun eh. Imagine nyo guys, ito wala pa to, parang kumbaga sa settings parang basic lang ito. Head unit, 4 channel, tapos 4 na speakers, although upgraded naman, pero gusto ko talagang marinig yung kung ano yung klase ng tunog na meron yung mga high-end. Doon nakikita ko sa ano, kaya Teams Audio Garage, tapos yung kay JC Car Audio na high-end yung mga ginagamit nila. Gumagamit sila doon ng mga Brax na amplifier, True Technology, tapos yung mga kakaibang speakers nila. So guys, yun lang video ko ngayon. Pinakita ko lang sa inyo na nag-upgrade uli ako ng aking head unit, tsaka yung installation nya. Napakadali lang kasi parang swap lang, although mayroong mga siguro 4 o 5 wires lang na kailangan pagtugtungin, yung power, pati yung sa amplifier, tapos yung sa reverse camera nya. Yeah. So guys, salamat sa panonood. May mga videos pa ang lalabas, abangan nyo na lang.